So, welcome back mga ka-intro sa ating YouTube channel. At ayan, kumalma na yung habagat at ngayon ay mamamana tayo. Ang kasama natin si Tito Unitot ni Jeric Solas. Kaya kahit malabo ay sisisid tayo kasi wala tayong pang-upload at wala rin tayong maulam. Napakahirap ng ulam dito sa amin mga ka-intro. Napakamahal ng isda dito sa amin kaya kailangan nating mamana at para may pang-upload din tayo mga ka-intro. Tara, let's go, mamamana tayo. At ang una nating nakita ay isang manitis mga ka-intro. Ayan, napaka ganda talaga ng mga pestuhan ng mga ganitong isda. Ayan, nakatigil lang dun sila sa buhanginan. At ayan, nadali natin yung isang manitis. Marami silang magkakasama dito. Kaso maliwanag ang buwan, medyo mailap sila mga ka-intro kaya hinahabol natin. At ayan, ang next target natin, ayan, napakailap na manitis. Ayan, kaya tinira agad natin para hindi na maglangoy-langoy kasi napakailap, hirap sundan. Tapos malakas pa yung agos mga ka-intro. Kailangan talagang patamaan agad para sure ball. At dito ay may nakita tayong grupo ng mga tulos o yung mga danggit. Ayan, napakarami nila kaso maliliit pa mga ka-intro kaya palalakihin muna natin mga ka-intro. At dito mismo lubong sa atin, ayan, awan ko ng isda yan, basta tinira ko na, basta gumagalaw papanahin natin yan. Pero good size na kaya pinana ko na. Awan, hindi ko alam kung anong tawag sa isdang yan. Ang tawag lang namin dyan ay yung parang putian, parang lagidlid ang itsura niya mga ka-intro. Ayan, maraming ganito kaso yung iba maliliit kaya pinili lang natin yung medyo malaki-laki. At ito yung isdang napakamahal at napakasarap mga ka-intro ay yung Arachia o Bisugo. Ayan, nakakita ko isa, hindi ko alam kung marami sila dito kasi kapag ganyang galing habagat talagang maraming isda. At ninapana din yung kasama ko na isang Arachia kaya nakahuli kami ng tig-isang Arachia. Yan, yun yung napakasarap na isda mga ka-intro at napakamahal niyan. Kung mapapansin nyo ay medyo may labo yung tubig kasi kagagaling lang sa habagat at bumaha pa yung ilog dito sa amin kaya ayan, medyo may kalabuan yung tubig mga ka-intro. At nakakita tayong dalawang samaral, ayan, good size kaya pinana ko na baka kasi lumangoy pa. Ayan mga ka-intro, hinihintay niya yung kasama niya pero papanain natin yan, magkakasalang tayo dun sa ibabaw mga ka-intro. At ayan, nabalikan na natin, ayan, humihigay pa mga ka-intro kaya papanain na natin baka kasi makamalay pa, sayang din to mga ka-intro. Ayan, nakadali tayo ng dalawang samaral, marami silang magkasama kaso nung inilawan natin ay sumabog na mga ka-intro. Yan lang yung naiwan dito sa aking tabi. Ang next target natin ay ayan, yung manitis. Ayan mga ka-intro, dyan talaga sila nagtatago, favorite tambayan nila yung ganyang mga taguan mga ka-intro. Isilipin mo lang sila dyan, makikita mo sila dyan mga ka-intro. Kaso yung iba maliliit pa kaya yan ang pinipili lang natin ay yung medyo may kalakihan para maganda naman yung ating mga nahuhuli mga ka-intro. At dito ay may nakita tayong isda, ayan, yung matambaka. Ang dami ng tama mga ka-intro, nakakaawa naman kaya tinuluyan ko na para hindi na siya mahirapan, para mapakinabangan na din mga ka-intro. Medyo nabubulok na yung katawan niya pero goods pa rin mga ka-intro kasi hindi naman gaanong kalakihan yung mga sugat niya. Kaya ayan, nadali natin at tayo ang nakadali mga ka-intro kaya good size na to mga ka-intro. Dahil medyo may labo yung tubig dito mga ka-intro, kailangan talaga nating sumisid sa ilalim para makita natin yung mga isda kasi medyo malabo sa ibabaw kaya dapat ay sumisid tayo hanggang ilalim para makita natin yung mga manitis at yung mga isda na nakatago dun sa ilalim ng mga layak at dun sa mga bato. Kaya dapat tayong magsislip para makarami tayong nahuli mga ka-intro. At ayan, nakasalubong na naman natin itong isang tulos. Ayan, medyo malaki kasi isa siya dito. Kapag kasi magkakasama yan ay maliliit yung iba kaya hindi natin pinapana. Ito, good size kaya pinana na natin mga ka-intro. Ayan, kaso isa siya mga ka-intro, hindi
natin alam kung marami pa ito, kaso ito lang yung nagpakita sa atin. At eto, at isang manitis na naman yung ating nakita. Ayan, hindi pa bumaon yung ating sima, kaya agad-agad nating diniginan para lumubog yung sima natin. Kasi makawala, sayang din, mahangos din ito pag sisid mga kaintro. Kaya huwag nating sasayangin yung ganito mga pagkakataon. Kung nakikita nyo, ayan, napakaraming danggit mga kaintro. Kaso pumipili lang tayo nung medyo malaki, kaya ayan, pinana natin yung isa, yung maliit. So ayan, doon sa katabi ng mga tulos ay nakita natin itong isang kanuping. Ayan, napakabuti pa yung isda na ito, napaka amo niya kaysa dun sa ibang isda, napakaiilap mga kaintro. Kaya dapat ay hihinaan lang natin yung ating ilaw, kasi kapag malakas yung ilaw natin, nako, hindi tayo makakaabot. Ang bilis nila lumangoy. At ayan, sa pagsilip natin dito sa isang malaking bato, ayan, nakita natin itong isang malaking ubakan o manitis. Ayan, ayan, napakaganda ng kanyang tayo at napakaganda niya magtago mga kaintro. Hindi mo talaga sila mapapansin kapag nasa ibabaw ka lang. Kailangan talagang sumisid para makita mo sila dito sa ilalim ng batuhan. Ayan, napakaraming manitis dito sa spot na ito. Kaya sana ay makarami pa tayo at marami tayong may uwi sa bahay at marami tayong pang ulam at may pambenta din tayo mga kaintro. At eto, may nakita na naman tayong isang danggit. Ayan, sumugod pa sa atin. Pasensya na kayo mga kaintro sa mga manok na nagtitilaok dito sa aming mga kapitbahay, kasi kanina pa ako naiinis. Gusto ko nang litigin dahil nagsasagutan pa itong mga manok na ito. Nakaka-distract sa pag-voice over, kaya wala tayong choice kundi mag-record kahit nagtitilaok ang mga manok. So ayan, nakadali tayo ng danggit o tulos. Ayan, mag-iingat po tayo dito sa danggit o tulos nito. Napakalala kasi makatinik nito mga kaintro. Talagang kapag natinikan nito, tanggal ang labig mo, tapos talagang parang tinutusok yung part na natusok dun sa iyong kamay o katawan. So ayan mga kaintro, kung makikita ninyo, ganun talaga sila kadalasang makikita sa mga ganyang mga layak o mga taguan, dahil favorite nilang tambayan yung mga ganyan. Dahil siguro kala nila nakatago sila, pero kita rin naman sila. At may nakita tayong isang malaking botete o botete. Ayan, may kasama pang golden trevally na maliit. Ayan. At nakakita tayo ng pugita. Ayun, nasa butas mga kaintro. Palabas siya ng butas niya, kaso nakita tayo. Ayun, pumasok sa butas, kaya pinana na natin. Kikilitiin sana natin, kaso baka pumasok dun sa butas kasi malaking butas at malalim. Kaya pinilit nating tukutin o hilahin. Ayan, at nadala natin. Napakahirap talaga magtanggal nito mga kaintro, lalo na kapag hindi maganda yung tama. Napakahirap tanggalin dun sa ating tunod. Kailangan talaga ay patamaan mo siya dun sa pagitan ng kanyang dalawang mata, at nandun kasi yung banda yung kanyang utak. Kapag natamaan nyo yun, sigurado, pag pumuti yan sigurado patay na yung mga kaintro. Kaya papatayin muna natin bago natin isili dun sa ating lagayan, kasi napaka dikitin kasi nandun sa ating lagayan. Baka makawala pa, sayang din yan. Malaki-laki din to mga kaintro. At ayun, sa nakita natin dito yung malaking butas o yung magandang pamanaan, at sinilip natin, at ayan, may nakita tayong isang malaking sigapo o lapu-lapu. Ayun, nasa sulok mga kaintro. At pinana natin, at ayun, dinala yung tunod natin dun sa ilalim. At medyo natagalan tayong pagtanggal mga kaintro. At ayan, pinilit natin, at ayun, nakuha din natin. Napakahirap kuhain mga kaintro, kasi dinala yung ating tunod dun sa ilalim ng bato. Hindi ko alam kung saan ko dudukutin, pero nakita ko yung tunod dun sa kabila, kaya dinukot ko mga kaintro. Ayan, napakalaki niyan mga kaintro.
May kasamang labahita yan dun sa loob. Kaso ang nakita natin ay itong malaking sigapo na ito, kaya syempre ito yung pipiliin natin. At napakagandang isda nito at napakasarap mga ka-intro. At napakamahal nitong isda nito kung hindi nyo tinatanong, lalo na kapag buhay siyang nahuli mga ka-intro. Ayan, muntik pang malapit dun sa patama natin kasi doon natin natamaan sa bandang hasang, malambot yung hasang nito. Kaya diniginan na natin ng todo para hindi makawala. Ayan, at nadali natin. Malaki-laki at nakikita nyo naman yung ating tunod ng liliit mga ka-intro. Salamat at nakadali tayo ng ganito. First time nating makadali ng ganito kalaking sigapo kasi yung napapana natin mga sigapo medyo maliliit lang mga ka-intro. Ayan, nakadali tayo ng sigapo o yung lapu-lapu. Ayan, syempre ipiplex natin yan kasi minsan lang tayo makahuli ng ganyan. Okay, kwartang linaw ito mga ka-intro. Ang sarap nito. At eto, may nakita tayong isang pugitang maliit. Ayan, ganito nga pala yung mga pugita dito sa bandang tabihan ng buwanginan. Ayan, yung mahaba ang gaway. Pero hindi natin kukunin mga ka-intro kasi maliit pa. Papakawalan din natin. Ayan oh, ang haba ng kanyang gaway. At nakita natin, binabanatan niya yung malaking kasag na napatay na. Awan kung mauubos niya yun. Ayan oh, napakaliit pa, kaya papakawalan natin, babalikan na lang natin sa sunod. At ito, may nakita na naman tayong pugita. Ito yung ating huling papanain mga ka-intro. Ayan, napakahirap palabasin dun sa kanyang butas, kaya umahon muna tayo, baka kasi maabusan tayo ng hangin, mahirap na. At ayan na nga, at binalikan na natin at dyan natin pinalasang tanggalin ang pugita kasi napakahirap tanggalin at may agos pa. At ayun, sa pagpwersa natin ay nadala natin at ayan, kuha natin mga ka-intro. Nakadalawang piraso tayong pugita mga ka-intro. Ayan, malaki-laki na rin yan mga ka-intro. At salamat at marami tayong nahuli sa gabing ito kahit medyo malabo. Talagang sacrifice na tayo kasi anong hirap ng ulam dito sa amin. Napakamahal kasi ng isda, lalo na at naghabagat. Sigurado ginto ang isda dito sa amin, kaya ako na lang yung huhuli ng isda para libre pang ulam at libre gastos na rin mga ka-intro. Ayan ang ating huling pinana. At ayun, at nakauwi na tayo mga ka-intro. At eto na yung ating schooler mga ka-intro. Nalobat na yung ating camera kaya hindi ko na video dun sa tabi, yung pagkatabi namin dun sa dagat. Ayan, nadali tayo ng sigapo, yung lapu-lapong malaki mga ka-intro. Siguro nasa 1 kilo ito mga ka-intro. At ayan, nakadali tayo ng 2 pugita. Siguro lampas 1 kilo itong 2 piraso nito. At nakahuli din tayo ng mga danggit at yung baliagos o yung dugso. Ayan, at kanuping. At nakadali din tayo ng lapu-lapu na maliit din, medyo maliit. At nakadali tayo ng baraka, kung tawagin ay baraka dito sa amin. Ito yung ibang klase ng lapu-lapu. At nakadali din tayo ng ubakan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta sa aking YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa aking mga video na ilalabas. Maraming salamat po sa inyo. Have a good day and God bless you all.